So, ayun. Good morning. Ito ngayon, share ko sa inyo yung setup ko sa FTTH ko. Mm, IPO is set up. Hindi yung, di ba sa iba, Microtech ang gamit. PPPoE siya. Tapos, sa akin, gamit ko PFSense, Community Edition, Bisol, Bisol na OLT. 2 Jipon lang yan, 2 Jipon. Ito ang mga dito, auto select sa bendo. Ito yung tatakal natin ngayon, auto select sa bendo, payment reminder. Okay, ito yung mga bilan ng piso wifi. Auto select siya, bilan 101 hanggang bilan 130. Tetest natin ito mamaya. Tapos ito naman ang mga bilan ng FTTH. IPO setup tayo, DHCP, hindi PPPoE, kasi ang PPPoE mabigat sa CPU. Then, test na natin ngayon. Saan tayo? Nakakonect tayo sa L1 up 1 port 1. So, okay. So, L1 up 1 port 1. Dito siya. Yan. Ito siya. L1 up 1 port 1. Test na natin yung buffer bloat. Wala pa tong traffic shaping Traffic shaping. Wala pa tong traffic shaping. Test natin yung buffer bloat. Sige. So, yan. Wala pa yung traffic shaping. Inalis ko. Gagawin natin, titest natin buffer bloat, tapos mataas ano niyan ito yung ping. Pansinin niyo yung ping. Pansinin niyo yung ping Wala pang traffic shaping niya na linagay ako. Ganito ang mangyayari pag walang traffic shaping. Pag walang control yung network nyo, walang basta walang system, walang traffic shaping nangyari. Pag madaming user, sabay-sabay gumagamit, yan, request timeout, nawawala ng internet. Taas ang ping, mataas na ang ping, putol-putol ang internet niyan pag walang traffic shaping. Ganyan na nangyayari. Lalo na sa pag naglalaro, problema yan pag naglalaro. Yan yung nagkukos ng lag. Yan yung nangyayari. So, ito, tingnan nyo. Ano ba makuha natin? C ang makuha natin. C. So, ngayon, lagay natin traffic shaping sa PFSense. Ito, 30 Mbps yun ito. May ginawa na akong traffic shaper limiter. Ilalagay ko lang. Yan. Save. Apply. Refresh. So, refresh ulit natin to. Si buffer bloat. Dito nyo i-test yung network nyo kung para makita nyo kung okay ba yung yung para sa gaming, yung mga client nyo, kulang ba reklamo. Yan, test na natin. May traffic shaper na to, kanina wala. So, ayan. Latency nya 15. Hintayin lang natin. Yan Tsaka yung ping pala, pansinin nyo yung ping dito. Ito sa pinakababa. Kasi, yan. Yan yung ping. Hindi nagbabago. Kanina taas, diba? Yung ping ngayon,
pansinin nyo, stable siya. Stable siya. Yan o. 1 ms lang sa download. Nadagdag sa upload. Tingnan natin. Pero yung ping, pansinin nyo, tsaka walang timeout. Yan yung ano dapat sa ano, walang timeout. Hindi nawawala yung internet. Kasi kung bloated yung network, wala yung internet niyan. Puputol, timeout. Yan. A+ na. Galing ah. Tapos, pero doon pa rin tayo nakakonect ah. Check nyo. Walang cut yan. Wala tong cut. Yan. Yan kasi ganyan. 20 Mbps, 19 Mbps. Nakalimit kasi yan. Traffic shipping ang tawag yan. So, eto. Speed test natin. Pag nag-speed test si client, makukuha niya dyan 30 Mbps pa din. Kasi yun yung plan niya. Pero pag sabay-sabay na sila gumamit, sabay-sabay na gumamit yung client, yung doon sa router mismo na in-apply niya, ano lang yan, lilimit siya ng 20. Kasi yung natitira noon, 10 Mbps, para yun sa mga games, sa maliliit na packet. Para yun sa games, sa streaming, ganyan. Hindi ata sabay streaming. Basta yung maliliit na packet na priority. Yan. Yan, 30 Mbps nakuha ng client natin sa plan niya. Okay. Ngayon, test naman natin yung redirect. Auto redirect sa Captive Portal. Captive Portal sa payment reminder. Alam mo, ito si client na to. Hindi nakapagbayad. Si client na to, di nakapagbayad. So, ibablock natin siya. Saan na ba yun? Si L1 up 1 port. So, ito siya. So, edit lang. Block. Make sure na siya yan. Yan. May ano naman yan. May anong pangalan. Pero itong mga pangalan, ano lang to? Port testing lang. Serial number. May MAC address. Ng uno. MAC address ng uno yan. So, hindi mo bypass. So, yan. Nakablock na. Nakablock na siya. Since nakablock na, connect tayo kay NAP1 ulit. L1 NAP1 port 1. So, yan. Connect tayo, ano. So, ayun. Sa taas, kita nyo. Taas. Nagre-redirect na siya. Kung hintayin natin, pero, pag dito, makikita nyo, yan o. Yan. Open browser. Pag click nyo yan, yan nalalabas. Parang maghuhulog baga ng PC Wi-Fi ng need ng authentication. Automatic yan. Yan yung lalabas kay customer pag naka-block siya o kung naka-redirect siya sa hindi pa siya nakapagbayad sa payment reminder natin. So, okay. So, alisin natin. Halimbawa, nagbayad na siya. Napagbayad na. So, connect tayo dito. Balik muna natin doon. So, dito na. Sige. Ito pala, di ba? Check mo nyo yung ano. Asa na yun? Ito siya, di ba? Yung kanina. Hindi pa natin na-unblock. So, wala pa siyang internet. Wala siyang internet. Wala yung internet. Kahit mag-test tayo dito ng YouTube. Walang internet yan.